Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Tayo po ngayon, tulad ng pinamahali natin, para po sa pagdiriwang na dakilang kabistahan ni Maria bilang ina ng Diyos at pagsalubong natin sa bagong taon 2026. Kaya nga bahagi o na nawa ay hingin natin ang pakinabangan, biyaya ng patuloy na pahayag ng buong kinabangan at nawa tayo ay gabayan ng mahal na Birhen Maria sa taon na ito, 2026. Kailan, sabi nga natin, huwag natin kalimutan natin, tulad ni Maria, sabi nga ay huwag natin kalimutan ang Diyos. Huwag natin kalimutan sa Jesus. Kanina ay ibinigay natin yung mga nalikom natin sa loob ng siyam na araw ng inyong inihandog. So bago ko ibinigay, sabi ko sa mga tao, so ito po ay galing sa siyam na araw ng mga taong naghandog para ibahagi sa inyo. Kaya nagpapasalamat tayo doon sa mga nagbahagi. Pero sabi ko bakit ba ginagawa ito? Sabi ay araw ng pagbibigayan. Sabi nila. Sabi ko tama. Pero higit sa lahat, huwag niyong kalimutan natin na ito ay paalala kaya tayo nagbabahagi sapagkat pag tulad natin kay Jesus na nagbigay ng kanyang sarili, nakakalimutan ng Diyos Ang naalala natin magbigay. Nakalimutan natin ang Diyos na unang nagbigay ng kanyang sarili. At sa pagkapatuloy po ng mensahe na yan, nais kong bigyan ng diin sa pagninigay ngayon para sa pagsalubog natin ng taong 2026 ay yung tinatawag natin mga prutas. Sa pamparokyang simbahan, nakikita yun sa altar. Kasi yun ay bahagi, may prutas. Bakit ba may prutas? Pamahiin ba yun? Well, kung tingin ninyo yung pamahiin, hindi yung pamahiin yun. So, bagamat yung iba, sinong nag-aayos ng mga prutas sa kanilang mga bahay, sinong nakapag-iipon ng prutas, yung iba, 8 prutas Sino? Yan, okay. Sana may paliwanag natin ito sa Kristiyanong kahalagahan. Hindi gawa ng alin. Kaya kami nag-iipon ng prutas alin para swertehin. Ginawa natin anting-anting yung prutas. Hayaan natin sa pamagitan nito sapagkat napakahalaga ko yung napakayaman ng aming pananampalataya na nagpapahayag. Bakit? Mula ko sa lumang tipan, anong sabi ng Panginoon? Mula ko sa aklat ng Exodus. Anong sabi? You shall bring the first fruits of the soil into the house of the Lord your God. Exodus 23. Bahagi 19. Kaya bahagi siya. Bagong taon. Siyempre, hindi. First fruit of the year. Bahagi bagamat hindi yun ang pinakauna. Kasi nitong Exodus, makita mo natin kasi ito ay yung pagkakataon na sila ay nag-exit sa Egypt and then nakarating na sila sa lupang pangako. Kaya, first fruit. Pero sa atin, parang sa taon na ito, na darating, yung first fruit, bagong taon.
So yun po yung pinanggagalingan. Pagtugon natin sa ipinahayag ng Diyos. Yung mga unang prutas, dapat inyadala natin sa templo ng Jerusalem. So, sa inyong bahay, sabi nga natin, yun naman ay mga domestic church. At mamaya, ay isasama natin sa ating panalangin. Ngayon, para po sa mga Israelita, lalo-lalo na nung unang kapanahunan sa lumang tipan, ang alin? Ang mga prutas ay alin? Ay tanda ng pagpapala ng Diyos. Kaya nga ibinigay sa kanila yung bayan ng Israel, nakita nila yung alin, lundi ang mga prutas na kung saan ay naladala ng mga Canaanites. At ang paghahandog nito ay alin? Kapag inihandog natin yung mga prutas ay alin? Ito ay pagpapasalamat sa taong nakalipas 2025. Huwag natin kalimutan pagpapasalamat sa taong 2025. Marami tayo dapat ay pagpapasalamat. Unaraan natin, we are survivors. We are survivors of 2025. Mga buhay pa tayo. At the same time, tiwala. Pagtitiwala tayo. Alam nyo, yung unang pagbasa sa aklat ng mga bilang, narinig natin yung tinatawag natin blessing of Abraham. Tinatawag natin sa Misa, na itinamalik natin. Anong sabi? Anong sabi natin dito? Sabi dito ay sa aklat ng mga bilang, sabihin mo kay Aaron, ang sa kanyang mga anak na ito, sasabihin nila sa magbibisyo nila sa mga Israelita, pagpalagay dalawa, tinatawag ng Panginoon, naway kapagal kanya at subaybayan, limahin katawan niya at bigyan ng kapayapaan. Yun yung pahayag ng yan. Yun yung ginagamit nyo natin, kalimitan sa mga blessing natin bago magtapos ang banal ng misa. Pagpapasalamat at pagtitiwala natin, palagi tayo pinapaspasan ng Panginoon. Magtiwala tayo na kung paano tayo nakasurvive ng 2025 ay hindi rin tayo pababayaan ng Diyos. Kabahagi rin po ito ng Canticle of Zechariah, Canticle of Simeon, and then ang Canticle of Mary, na alin, na nawa ay maliwanag na alin, na hindi pinababayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Tayo bilang kanyang bayan. So bahagi mo na kung saan ay inilalaan ito tutusin bago sa banal na pagdiriwang. At sa mga Hudyo, bahagi ito ng kanilang patuloy na pag-aaral. Sa kanila nga, tawag na nila ng yung nahus yung pito-pito. Pero di mo silang pito-pito. Pito-pitong iniaalay nila na mga prutas. Kasama na din ang grapes, dates, pomegranates, bahagi yung wheat. Tinuturing mo kasi prutas din yung wheat, yung barley. So yun ay bahagi yun na kung saan pinapamanig. Sa mga unang Kristiyano, kasama rin ito. Kasama na yung alin? Yung tinapay at alak. Oil at iba pang mga prutas. Pero yung binabasbasan lamang ay alin? Tinapay at alak. Kasi yun lang naging katawan at dugo ng ating Panginoong Yesus. Yun yung bahagi yun ng ating, kung tawagin natin ay tradisyon mula ho sa lumang tipan. At hindi siya lahat, pag pinag-usapan natin ang prutas, hindi pwede mawala si Maria. Bakit ano nakita natin sa Luke 1, that is the fruit of your womb, Jesus. That is the fruit of your womb, Jesus. Mapalad
ang iyong nasa sinapupunan na walang iba kundi si Jesus. Yun, ang prutas na walang iba si Jesus. Ang prutas na nasa kung tawagin natin ay nasadyan ng mahal na Birhen Maria. Pangyayari yun na kung saan alin na si Maria ang alin ang tinatawag na si matabang lupa. No? Kasi sa kanya nagmula sa Jesus. Ang bagong Eva, ang bagong Eva na kung saan nakita ko natin na kung ang unang Eva ay nagdulot ng kasalanan, ang pangalawang Eva ay nagdulot ng kaligtasan. Ang isa na naghandog upang ang Kristo ay dumating sa daigdig na ito. Hindi po yung sacramental ang tawag natin. Pag sinabi natin sacramental, so kayong sabihin, kapag yung mga prutas ay hinayaan namin na basbasan, hindi naging sacramental. Simbolo ng pagliligtas ng Diyos. Bahagi yun. Mamaya ako, bibigyan na natin, bagaman na walang prutas na nasa harapan natin, no? Kaya po, magbibigyan tayo mamaya, paanyaya natin itong mga prutas na nasa mga pagkainan natin, no? Sabi mo, hindi anting-anting yan. Yan ay alin, pagkilala hindi sa lahat na walang ibang kahalagaan kundi ang prutas na kung saan ay walang ibang kundi ang ating Panginoong Yesus Cristo. No? So, mula ko sa ito, like is the fruit of your own Jesus. Ito ay magpapahayag ng buhay na karangyaan at na biyaya mismo ng ating Panginoong Yesus Cristo. At tama-tama ko, no? Ito rin yung nilais natin para sa taon na darating. Karangyaan, kalusugan, no? Bahagyo, no? Kapag sinabi namin ang fertil, ibig sabihin malusog, bahagyo, no? Kaya nga nagpupunga, kasi punong-puno ng mga kung tawagin natin ay mga sapat na sangkap upang ito ay tunay na panggalingan ng lahat ng mga kinakailangan natin sa daigdig na ito. At kasama na rito yung kapayapaan. So, ulit-ulit, sacramental. Pag sinabi natin sacramental, lahat ng pinipilisan natin, no? Sacramental yan. So yung prutas na mag-pinipilisan natin, ano yung sacramental yan? Hindi lang yung krus. Hindi lamang yung mga rosary. No? So, kaya nga, nawa ito ay magpalagi ng ating pananampalataya. No? Lalo tayo magtiwala sa Diyos. Kaya nga, sana po yung prutas na yan, no? Ay magpalagi ng ating pananampalataya. Hindi mo gawin yung huwag niyong gawin anting-anting, no? Lalo na wala tayo maging madasalin at patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Sabi nga namin, kahit na nga yung mga ibon sa iyong papawin at yung mga bagay na kung saan nakikita natin ay nabubuhay, na wala namang ginagawa. Kaya huwag natin kalimutan ang patuloy na pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya nga, pagkakataon na kung saan, huwag rin natin kalimutan ng mali. Yung mga prutas na ito ay nais natin basbasan at ibahagi sa bawat komunidad. Kaya maging offer para iniahagi sa bawat komunidad. So, kaya sa atin lang, kung sa pangmaraming simbahan, alam natin, ibinabahagi ito pagkatapos ng huling misa. No? Ano yung sinisimbolo nito? No? Yung kagandahan loob ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya. At ang pagbibahagi natin sa bawat isa. No? Yung communal life, hindi lang para sa akin yan. No?
kinakailangan ko ibahagi yan sa iba. At magkakataon na kung saan nakita natin yung simbolo ng wala hanggang pag-ibig. Akin sa bawat isa at sa lahat ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagpapawala. Kaya mga ganitong klase ng kaisipan, kung kayo man yung mga punas sa inyong kaanan, at kung sa kayo makita ng iyong punas, ngayong panahon na ito, sana huwag niyong kalimutan hindi sa lahat. Ang punas na dala-dala ng mahal na Birhen Maria. Magsitayo po kayo at hayaan niyo tayo ay magdasal. Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng buhay at pinagmumulan ng lahat ng mabuti. Nagpapasalamat kami sa iyo sa mga prutas ng lupa, bunga ng iyong paglikha at ng paggawa ng tao. Inialay namin sa iyo ang mga prutas na ito bilang pasasalamat sa mga biyayang aming tinanggap at bilang tanda ng aming pagtitiwala sa mga pagkapalang darating sa bagong taon. Pagpalangin mo ang mga prutas na ito, Panginoon, upang maging tanda ng iyong kabutihan, paalala ng iyong tapat na pagkalinlang, at paanyaya na ibahagi ang iyong biyaya sa mga nangangailangan sa pamagitan ng panalangin ni Maria, Ina ng Diyos, na nagluwag ng pinagpalang bunga sa kanyang sinapupunan si Jesus. Nawa ang aming buhay ay mamuhay ng pagmamahal at kapayapaan, kabutihan at pagkakawang-gawa, pananampalataya at pag-asa. Pagpalain mo lahat na naibahagi sa mga punas na ito sa katawan at kaluluwa. Punuin mo ang aming mga tahanan ng iyong pagpapala ngayon at magpakailanman sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa